Sa pag-usab, maing buntag natong tanan. Paki-greet na lang po di mong tapad ug maing buntag. Kuita mo silingan. So padayon ta sa pagsimba sa Ginoo pinagi sa pagtuon siyang pulong. Pulong sa Ginoong Dios ngayong gibilin kanato. And nata we are down to the last part of our series, Godly Confidence in Times of Trouble. As this series had started, yun, ingon kong kitang mga tao, we are always looking for comfort. Ganatag komportable nga kinabuhi. And there's nothing wrong with that. But the reality is, ang kalibutan will not get better as unsay sitwasyon niya karon, di ba? As the days of the Lord, or ang pagbalik sa Ginoo magkaduol, ang kalibutan magkagubot. Muna yung realidad. Huwag nakabantay mo, sa panahon na to karon, ang crime rate nagkataas. Di lang nagkataas, kundi ang mga klase sa krimen nga kaya buhaton sa tao, nagkagrabe pod. Tanaw ta sa atong ekonomiya, di man ingani kalisod sa una, ngano man ni. Tanaw ta problema sa politika nga bahin, di man ingani kagubot sa una, ngano man ni. Tanaw ta sa mga alleged corruption nga nahitabo, di man ingani kadagko ang mga kantidad nga makorrupt sa una allegedly. Pero ngano man ni karon. Tanaw ta sa mga natural nga kalamidad, nagakusog, nagadaghan man, ngano man ni. Tanaw ta sa physical nga bahin, ang sakit, na may mga batanon, mga high blood na, diabetic na. Tanaw ta sa bahin sa gira, sa left and right man na may gira. Mental health issues, so on and so forth. Kabantay ta, atong sigurong ma-conclude with that given reality nga what the world needs now, kung sa mong gikinahanglan karon ang Ginoo. Ang Dios nga mas labaw nini nga mga krisis, ang Dios nga kaya pahilumon ang dahunog nga hangin, ang mga dagkong balod, ang Dios nga labawng gamhanan. And these times of crisis, all we need is a godly confidence. Di man ta makalikay nining krisis. Nalindot sugdan ini nga quote, no? From Tim Keller, isa ka evangelical pastor. No matter what precautions we take, no matter how well we have put together a good life, no matter how hard we have worked to be healthy, wealthy, comfortable with friends and family, and successful with our career, something will inevitably ruin it. Sa Bisaya pa, bisag unsa ato pagpaningkamot nga naay komportabling kinabuhi, bisag unsao nato pag paningkamot nga mahimong successful sa dagan sa tong kinabuhi, di malikyan nga nagi times maguba. Bisag unsao to paglikay sa mga sakit, likay bawal nga pagkaon, nagi times nga magsakit ta. Bisag unsao na to pagpanginabuhi, nagi times magkalisod ta. Sa karealidad nga di ta makaikyas og krisis. Ang kinabuhi di nato matagaan unsay magpaabot sa ugma. Walay immune nining kalisdanan sa kinabuhi. Way garantiya nga gun sa atong plano nga mga maayo mo'y pirmi mahitabo. In times of trouble, atong kinahanglan gyud godly confidence. So itong topic karong kabuntaga, ang last topic for this series would be embrace challenges. Saan embrace? Pagakos. But before we dive into the word para karong kabuntaga, mag-ampo ta mga tagiya sa Ginoong Dios. Let's pray. Father in heaven, we'll dive into your word. Magtuon mi sa imong pulong. Anin among giila nga without the help of the Holy Spirit, di ni namo masabtan, di na namo matugkad. Maglisod mig paminaw sabot unsay imong gusto ipadayag nganhi kanamo pinagi sa imong pulong. Mandang ako nagaampo para kanamong tanan o God. Malang espiritu abliha mo hunahuna mo kasing-kasing. Nga masabot namo fully unsay imong gusto i-reveal nganhi kanamo. Pakigstorya kanamo o Dios. Mong pulong, Lord, unta masangyaw nga na clarity, masabtan namo. Kada tanan mong gihangyo kanimo, tabangi mi balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. So embrace challenges. Sa asang gingon ganina, majority nato will always want to look for comfortable life. Mabitaw grabe itong paningkamot. Di ba, sa bata pa ta,
gitudloan na nga skwilag tarong aron sa dihang mahuman kag eskwela nakay komportable nga kinabuhi, di ba? Munay pinaka goal, pinaka tinguha sa matag usa ka tawo, comfort, peace. Di ta ganahag mga troubles, di ta ganahag mga paghagit, mga challenges sa kinabuhi, di ta ganahan nga mabutang sa usa ka sitwasyon wherein makaingon ta lisuda oy. Kapuya ni oy, sakita ni nga sitwasyon oy, yeah? The last part of our series nini nga topic, we'll once again see nga God's desire for His people is not comfort, but character development. Ang balikon. Kani nga series, kabantay mo, di ba ako yung gisigbalik nga having a confidence in times of crisis is is a time wherein atong pagtuo mamold, atong pagtuo mo tubo. Because it's God's will for us not to be just comfortable nini nga kinabuhi, but naay character development. Muna atong tagahan og meaning embrace challenges, muna kanang to willingly accept and face challenging situations rather than avoiding or fearing them. Pantay mo, to willingly accept. Sabot nga, og nay paghagit sa kinabuhi, di ta moingon nga, ngano ako man, Lord? Ngano di man siya? Ngano sa kadaghan ako pa man, gipaagi ni mo nini. But natay willingness. Hingon, dawaton ko niyo Dios, gikan nimo. I remember one pastor isa sa iyang preaching, iyang gikuan niyang testimony unsa kalisod ang kaagis iyang kinabuhi. Unsa ka maayo ang Ginoo kaniya, and he realized later on mga maayo ra ding butang atong dawaton sa Ginoo. In his testimony he said, magpasalamat ra dita sa mga maayong butang nga ihatag sa Ginoo sa tuwa. What about the challenges? Dito siya pasidunggan sa diyang yan ang ihatag sa tuwa. Sa diyang yan ang itugot moabot sa tong kinabuhi. So rather than avoiding or fearing them, willingly accept. It's having a positive attitude, seeing them as an opportunities for growth, learning, personal and godly development. Yeah. We've learned last Sunday, di ba, kay numdum mo sa topic nga trials are opportunities for growth. Munang ningon si James, be joyful sa diyang na trial. Now, di ta magmalipayon nga nay kalisdanan nga, yes, nagkautang-utang ko. Dili nga nang gitudlo, but unsa ang result? Di ta moingon nga, yes, nagsakit ko karon. Yes, batias mga dagan sa akong kinabuhi. But ang rason sa kalipay kay nay maayo nga gusto ipabunga ang Ginoo pinaagi ni ana nga mga kalisdanan. The challenges are present to test our faith, push our boundaries, and encourage our personal and spiritual growth. Imagine kung ang kinabuhi, puros na lang comfort. Imagine ang kinabuhi nga way problema. Nindot kay paminaw, way problema, nindot tanay. Nindot siya paminawon, pero ang epekto na nimo ug nako, way kausaban, way pagtubo, way kaisog nga mamold nga ni sa tuwa, way karakter nga ma-develop, nga naman comfortable raman ta, permi, way need para magmaisugon. Nang embracing challenges is not about nga setting ourselves into comfort and routine na lang nga uy komportable ko ani mo na niya akong balik-balikon. It's about actively seeking experiences that would push us to trust God more. Kung balikon, embracing challenges is not just it's not teaching us nga unsay komportable mo na itong balik-balikon nga routine, di na ta magawa sa komportable nga lugar. It's about actively seeking saon man ako pag-experience ang Ginoo rong adlaw. Sa dihang moadto ko sa trabahoan, how can I experience God? Sa dihang moadto ko sa eskwelahan, unsaon man ako pag-experience ang Ginoo karon? Sa unsa man kung paagi mas musalig pa sa Ginoo karong adlaw? Mo nang idea mo na ang kasing-kasing sa dihang ang usa ka tawo magaingon nga I will embrace challenges. Kaya ang Christian life manggod is not a flat line nga. Bawa mo ng flatline sa monitor sa kuan. I see you, murag patay. Ay kalihukan. We must grow. Di flatline, dapat magtubo. Embracing challenges is embracing the idea nga there's always more to learn,
There's always more to know. There's always ways or there's always space para ikaw ug ako mo improve. Ngano kinahanglan pa ta mo grow. Wa pa mo jud ta naka-arrive sa tong balay. Wa pa mo jud ta nakig face to face ni Kristo Jesus. So samtang napatangan sa kalibutan, we have been reminded in the Bible nga walang ta gibutangan is kalibutan, gisakripisyo ni Hesukristo yang kinabuhi para maluwas lang ta, then okay na. Mana. Kay og ang kaluwasan lang gyud ang point sa kinabuhi, sa dihang nakaila tas Ginoo gipangkuha noon ta denta niya. Pero ngano pa man gipangkuha? Napay tumong. Napay gusto ipabuhat ang Ginoo nimo nako. Napay tinguha ang Ginoo nga ikaw ug ako maglakaw uban siya sa pila pa ka mga tuig. Nga walang nag-desire ang Ginoo para nimo ug nako nga motubo into many religious activities, church activities nga maswito ta na, but to grow as a person in many aspects. Yeah? God's desire para nimo ug nako is not comfort but character development. Kay transformation matters here on earth. Unsaon naman na, what value it is, what value does it have sa dihang ikaw ug ako perfect attendance sa mga fellowship, sa mga activities simbahan nata pirmi, natay kalabutan, perfect attendance sa pagsimba, pero you're still a bad employee, you're still a bad student, you're still a bad friend, a bad example. Yeah? Why transformation why pagtubo nga ni abot sa iyahang kinabuhi? Di ba? So we are now in the bare months. Itong topic, part siya sa Christmas story. Nakabantay mo? Last part of the series is nasud sa Christmas story. So and we're going to learn 3 lessons from this story. Mag-focus ta sa verse 12. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own. So embracing challenges. Unsaon man ni para ikaw ug ako magkinabuhi in a way nga nag-embrace, nagagakos willingly, nga natay willingness mo accept challenges in our lives. Una, let's listen to God's leading. Listen. Pagpaminaw. Now that we know that there's always challenges in our lives, karon nga nasayod na ta nga di ta exempted, bahalag unsa ta ka matinud-anon nganha sa Ginoo, bahalag unsa ta ka well-versed, bahalag every year cover to cover nabasa nimong Biblia, those are good things. Mga maayo na o imong buhaton, pero di ka exempted. Di ka exempted sa mga krisis, sa mga paghagit sa kinabuhi. Now we cannot avoid challenges wherever we go. Bahalag mo adto kag Switzerland, nindot kay nga lugar, di ka biyaan ining paghagit sa kinabuhi. Bahalag mo adto kas pinaka-north nga bahin ining kalibutan or pinaka-south nga bahin ining kalibutan. Wherever we go, na challenges nga naman, wa palagi ta sa langit. Wa pay perfection nga nahitabo sa kalibutan o sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So in those times, sa pinakamaayong nindot buhaton, una, listen to God's leading. And being warned in a dream, ano yung verse 12? They are being warned. Kinsa man ni si mga giwarningan, ang mga wise men, or ang laing tawag sa laing translations, mga magi. Kinsa man ni sila? No, sa ilahang time, kaning mga magi, muning mga scientists sa ilahang time, muning mga magtuon sa mga stars, muni sila ang mga engineer, ang mga mathematician sa ilahang time. Muni sila ang mga king proclaimers, sila ang mga muproklama kinsa ang hari. Ingana ni ka-importante nga mga tao sa ilahang time. So in Matthew chapter 2, sa dihang gianak na si Jesus, nakita na nila ang bituon sa langit. So pag-adto nila Judea, ang hari si Herod during that time, so niadto sila sa kang Herod, nangutana sila, asa na ang hari sa mga Hudiyo? So si Herodes, isip usa ka hari, unsa maning mga character sa hari, especially in the old times, mga territorial ni, di ni ganahan mapulihan. So na mga magi, mga wise men,
mga king proclaimers nangutan na ang hari. So nakuyawan si Herod, ako man ang hari. Ngano nangita man sila laing hari. Siyang so mo day ang prophecy. So antuan ninyo nini nga lugar, ana sa dihang inyong makitaan, balik mo nako kaya kung simbahon pud ang hari. So sa dihang ilang nakitaan si Jesucristo, ilang gisubay ang bituon, ilang gihatag ang ilahang mga regalo, ilang gisimba si baby Jesus. So this part of the Christmas story will teach us the importance of understanding God's will in our lives. Ganon. While it is important nga ikaw ug ako will embrace challenges, gakso ng mga paghagit sa kinabuhi, it's also important to pursue growth in these times. It's also equally important nga musandig ta sa Ginoo niini nga mga higayon. Ano man, we must be reminded nga there's evil all around us. Yeah, we must be reminded that we cannot see beyond what our eyes can see. Limitado ra unsa atong mga kaya makitaan. But God is unlimited. Makita niya unsa ang mga di nato makita. Kabalo ang Ginoong Dios unsa ang mga wa nato nahibal-an. Muna in times of challenges, when we embrace it, let's not forget to listen. Maminaw sa leading sa Ginoong Dios. That's why sa matag season sa imong kinabuhi, season sa hayahay, season nga daghag paghagit, always listen to God's leading. Ako motoko nga matag adlaw, ang Ginoong Dios nagahatag, nakistorya gid kanato sa daghang pagi. Either to a fellow believer, either to a sermon nga imong gipaminaw sa personal or sa online, or sa imong pagbasa sa Biblia, or sa Bible study nga imong giatinan, sa daghang paagi makikistorya ang Ginoong Dios nato. Ganahan ta niya i-lead sa saktong dalan, ganahan ta niya i-lead nga magsubay ta ilawom sa iyahang kabubuton. And that's what we need to develop, our listening ability. Our listening capacity. Sometimes sa atong kinabuhi, sige lang tag istorya sa Ginoong Dios. Sige lang tag tugyan sa atong mga problema, mga kabalaka, mga pasalamat, mga pagdaig. And those are good things to do. Pero panagsa, malimot ag paminaw. Nagsaganan ta kita ray magsigna nga. Lord, ingani, ana, Lord, ingani, ana. Pero wa tay paminaw. Unsay isulti sa Ginoo nganhi kanato. We want to talk. We love to talk to God. Gani og sure ko mag small group ta diri nagitabi nga halos di mahuman. Kinindot magid mo express. Pero equally nindot pud maminaw. In John chapter 10 verse 27 ningon si Jesucristo, "My sheep hear my voice and I know them, and they follow me." Ito yung my, very personal si Jesucristo diri. Insam niyang mga sheep, ang mga believers. Nganong may man, nganong personal man si Jesus. Kaya gipalit naman niya ang mga believers. Unsay ang gibayad? Iyang dugo. Iyang gipurchase. So my sheep hear my voice and they follow me. That points out nga ang mga karnero ni Jesucristo should be sensitive to His leading. Yeah? Are you listening when God is speaking to you? Through sermons, through other people, through Bible reading, through prayer. Yeah? Ang mga karnero, according to our research, they are very familiar kinsa ilang shepherd. Bisan pag 5 ka tawo magdungan og taghoy, kaila sila kinsa ang ilahang ang tigbantay nila. Ma-recognize nila ang tingog. Sa dihang mosinyas ng shepherd, ang karnero literally mo responde na ano man, salig man sila sa leading sa ilahang shepherd. Gani ang trabaho ra gyud aning shepherd mo nang nasa Psalm 23. Literally mo na i-lead ang ihang sheep asa ang abunda nga mga pwede sibsibanan nga mga sagbot, asa ang nindot kalma nga tubig kay kani manggong mga karnero ani survival instinct. So dad-onig tubig nga kusog ang agas, ang current, pwede ni mga lumos mangdayeg ni galit.
So sa dihang mutaghoy mo sinyas uron sa ang paagi sa pagsinya sa shepherd ang mga sheep diretso ni paminaw. So in the same way, ang anak daw sa Ginoo, ang karnero daw ni Kristo Jesus, dapat unta ing anak. Dapat unta natay ing anak nga abilidad nga diretso ta barog, uy, nakigstorya ang Ginoo nako. Uy, kaniyang ganahan ipabuhat sa kuha karon. Now, someone said nga sa panahon kuno nato karon, listening is a lost art daw. Isa ka practice nga halos wa na. We don't listen well. We aren't used to being listened to pod. Most of our words, wala lang, manglabay na. Musud sa pikasdunggan, munaog, mugawas sa pikasdunggan. Yeah? The ability to listen, nag-ugat na sa karelasyon nga natukod sa pagtuo o sa pagsalig. Muna ang naa sa shepherd o sa sheep. Ngano ang mga sheep diretso na sunod sa shepherd. If you are a believer of Christ, yung mangutan ako, anak ba ka ni Jesucristo, moingon kag yes, then you should be familiar with this voice. Yeah? Sa dihang moingon ang Ginoong Dios, buhata na, buhata. Sa dihang moingon ang Ginoong Dios, ayaw buhata, likayi. Sa dihang moingon ang Ginoong Dios, hatag-hatag. Sa dihang moingon ang Ginoong Dios, tabangi, tabang. Sa dihang moingon ang Ginoong Dios, pangalagari ko, serve. Sa dihang moingon ang Ginoong Dios, ayaw panikas sa imong trabahoan, ayaw panikas sa eskwelahan, ayaw. Sa dihang moingon ang Ginoong Dios, it's time for you to pray, to call on my name, pray. Sa dihang makigstorya ang Ginoo nimo, minaw ba ka? Nagsa, minaw ta, pero na mati. Kadungog ta, pero di na to ganahan sabton. Dahil sa akong paborito nga verses in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sagid sa akong pinaka go-to verses every time nga na yung mga higayon nga medyo mo wonder ko, masaag ko palayo. To trust in the Lord with all your heart. Sometimes we don't listen to God's voice. Ano man, huwag tayo pagsalig sa Yaha. God says, wait for me, ay saghimog desisyon unless I give you a conviction. Ikaw nagdali naman ka, nindot na kayo ni buhaton, Lord. Nindot na kayo ni adtuon, nindot na kayo ni i-grab nga opportunity. Imong gi-grab, wa na ka nagpaabot sa Ginoong Dios. Pag abot sa unahan, Lord ngano ako man. Lord ngano yung ani man. We don't listen to God's voice because we don't trust Him enough. We trust more on ourselves. Mas dako tag pagsalig kaysa sa tong kaugalingon kaysa subang tao. Mas dako tag pagsalig ibutang sa unsa ang naa nato. Di ta maminaw sa Ginoo kay mas dako tag salig unsay pwede ikatabang sa uban nganhi kanato. So trust in the Lord with all your heart, then followed by unsaon man ako pagbakita nga ning salig ko sa Ginoong Dios. Ayaw tig sandig sa imong kaugalingong pansabot. Do not lean into your own understanding. Imagine this, ito yung visualize. Kang kinsa man ka mo sandig sa imong kaugalingon nga very limited or sa Ginoong Dios nga lig-on, unlimited, gamhanan. Kang kinsa man kang pansabot ganahan mong sandig. Yeah? Do not lean on your own understanding. This is atong Tagalog image, letting go of what we think we know. Letting go of the pride that we have. And letting God lead. Lord, ikaw una. Kaya mas nasayod ka. You perfectly know unsang naa sa unahan. So, how can we show nga natay pagsali sa Ginoong Dios? Do not lean on your own understanding. Then sunod, in all your ways, ila siya. Wala nagingon nga in your major ways, in critical ways, in the important ways, in the small ways in your life. Now, in all, sa matag lakang sa imuhang kinabuhi. Tanan nimong tikang, lakang, desisyon, buhaton nining kinabuya, ilha ang Ginoong Dios. Sunda iyahang kabubuton. Saligi siya. It is acknowledging as He, our Lord, our Master, over our desires, over our wants, our pleasures. Nga siya ang naglingkod sa trono sa atong kasing-kasing. Nga siya lamang ang naay katungod nga mo-govern,
mangulo nimo ug nako. In all your ways, acknowledge Him, unsay bunga. Yeah? Trust in the Lord. Unsa man to pag-trust in the Lord? We lean not on our own understanding. In all our ways, we acknowledge Him. Then unsay bunga? And He will make straight your paths. Muna ang promise. Tarungon niya, tulido niya ang dalan. Straight meaning He'll lead you in the right path. This does not mean nga done wherein way paghagit, done wherein way kasakit. This does not mean done wherein walay kalisdanan. Done nga sakto na hiuyon sa yahang kabubuton. Done wherein mo'y desire sa Ginoong Dios nga dira ka muagi. Ngano gani ditaminaw panagsastingog sa Ginoo? Ano we don't listen to His leading? We don't trust Him enough. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 muning gibuhat sa mga wise men, sa mga magi. It would have been a different result kung wa sila naminaw sa leading sa Ginoong Dios. Kung wa sila naminaw sa warning, sa tingog sa Ginoong Dios. Brothers and sisters, mga igsoon ko, embracing challenges means always listen to God. Sa time nga nag-agi ka ni ana. Sa time nga ikaw nagkalisod, sa time nga ikaw niagi og krisis, ayaw gyud kalimot sa leading sa Ginoong Dios. Don't rush into making decisions. Don't rush into doing this and that. Paabot sa leading sa Ginoong Dios. I encourage you to listen daily to God's guidance. Meditate on His Word. Isa sa pinaka-accessible nga guidance sa Ginoong Dios iyang pulong. Ano meditate man akong gi-term, di man read the Bible. While reading the Bible is good. Nagsa, we read the pila ka chapters a day, but we're not meditating it. Saan nang meditate? Kita mo anang bakaw kanding nga sa dihang wa na nagsibsib og sagbot, nagsigya pug usap. Mo nang meditate. Bisan wa na ka nagatubang sa pulong sa Ginoong Dios, imo siyang gisigig usap sa imo na una. Sao man ko ni pagsunod nga pulong sa Ginoo? Sao man ako pag-apply ni nga pulong sa akong kinabuhi? Mo nang meditate. In that way, mahimo tang sensitive sa leading sa Ginoong Dios. Mahimo tang sensitive sa iyahang tingog nganhi kanato. Don't look for sign nga Lord, unta madunggan ako imong audible nga tingog jud nimo akong madunggan. No. Adto siyang pulong. Usapa, i-meditate. So embracing challenges una, in those times nga moagyan nato, ayaw kalimot sa pagpaminaw. Listen to God's leading. Kaduha, avoid. Avoid dangers or avoid troubles. Now, unsa may danger? Kaya ang possibility nga mo agi kag kasakit or injury, harm. Ang danger, likayan daw. Now, embracing challenges does not mean di ay nga gakson mo rin yung paghagis kirabi. So, mangita ko gubot ron. Murag malinahon kaya akong adlaw da. So, embracing challenges is not that. We cannot say nga, malinahon mo kaya akong simana ron. Ngita ko gubot, babe. Man ko ngita ni kagubot. Kaya ron, ma-challenge ko kaya embracing challenges, good. Remember, we should not be troublemakers. Yeah? As a general rule, unless the Lord says, head on, atubangan na, ang mga anak niya should not be troublemakers. Kaya itong amahan, atong Hesukristo is the Prince of Peace. Na hinumdumi. We must not be afraid of challenges, troubles, or dangers. Gani, di taangay ma-intimidate nila, but we must not also look for it. Di taangay mahadlok nining mga trouble, dangers sa kinabuhi, pero ay pud siya pangitaa. Ay lang pud sige, di ko ganahan ning kalinaw, ganahan ko gubot. And being warned, verse 12, a dream, not to return to Herod. Now, sa Christmas story, this is one of the most nang di kayo ma-istoryaan sa Christmas story ba? Morning apart ang pirmi lang malimtan. Ngano wa ni gipabalik ang mga magi ngadto kang King Herod. Now, ganyan ning padayunon og basa ang chapter 2, Matthew chapter 2.
the chapter did not end nga nasimba ang si baby Jesus din nanguli na tanan nga ning saksi ni witness ato, then okay na. Wala. The chapter end with a massacre. Ganyan ning basahon ang whole chapter 2. Part sa Christmas story. Sa dihang wa na malik ang mga Magi, suko kay si King Herod. Yan sa yang tuyo. Na-threaten siya nila yung hari, gipangita ang mga Magi. Sa siya, balik mo ha, kayo ganyan ang makitaan, simbahon po nako siya. And nagwa ni gipaminaw sa mga Magi nga warning, appeal sila sa unsay nahitabo sa unahan. Unsay nahitabo sa unahan? Sa dihang nasayod si King Herod, wa na gid na malik ang mga Magi. Ning hatag siya order nga tanan 2 years old babies and below ipapatay. Appeal unta aniya mga Magi. Oy, inyo na kong gilid, asa ning hari inyong gitudlo. Dala mo. Itong hinumduan, King Herod is a very territorial, notorious na klaseng hari. Di siya ganahan malabuan. Verse 16 paubos, if your Bibles are open. Muna isa sa pinakanayan. So, unsay warning sa Ginoo? Likay mo sa danger. While they are embracing new path, new challenges, bagong dagan silang kinabuhi, gipalikay sila sa Ginoong Diyos. Friends, dangers are part of a Christian life. Ano man, muna yung isig ingon nga, wa pala kita sa langit. Unya na tas langit, mo ingon nga, wa na yung danger. Doesn't mean nga once we believe in Jesus, there's no more dangers. Komportably, sayo na ang kinabuhi. Na mo preach yung ingana ang mensahe, o di na tinuod. Remember, kay bisan si Hesus Kristo, wala gihimong exemption. Wala siya gitagag exemption from dangers. Yeah? Even before on his death on the cross, sa dihang wa pa siya gidakop, kapila siya gusto batuon sa mga tao. Kapila siya gusto prisuhon. Kapila siya gistoryaan og mga sakit nga mga pulong. Kapila siya gikatawuan. Siya na ang Dios. Wa siya na yung exempted niya na niya. Kita ganahan tama yung exempted. Remember, ang sa gingon ni Peter in I think 1 Peter to, our enemy Satan is like a roaring lion. Nagpaabot kinsay matukob. Kinsang kinabuhi ang iyahang gubon. Now, familiar mo sa the Lord's Prayer or the Disciples' Prayer in Matthew chapter 6 verse 13, lead us not into temptation, but deliver us. Now, this is a prayer of avoidance. Sakto gyud ay na di ta mangita gubot. Sakto gyud ay na di kita di magbantay mo nako, di ako'y magbantay ninyo. Deliver us from evil. It's a prayer of avoidance. Brethren, akong balikon, not unless God gives you the conviction nga, sige, go head on, at tubangan ng danger. The general rule in the Bible for Christians, avoid dangers. Di ka pwede mo ingon nga, Pastor, I want to die for the Lord, so muadto ko Islam country kay magsangya ko sa Ginoong Dios. Kay ganahan man ko mo embrace og challenge kinabuhi. Brother, what good it is, ugay mo nang buhaton and wa pa kay nasangyawan, na priso na ka. Yeah. Kay isog lagi kita kay kuan man di mo avoid, mo embrace man ta. It will not do you any good. Muadto kag delikado nga lugar and yet kabsan din ka kinabuhi. Wa pa kay nasangyawan, nadakpan na ka, na priso na ka. Let's be wise. Let's use the wisdom nga gihatag sa Ginoong Dios ngani kanato. Yes, it is good nga willing ta magpakamatay para sa Ginoong Dios. It's good nga willing nato i-lay down, ihalad atong kinabuhi para ni Kristo Jesus. But at the same time, let's not also die as a foolish Christians. Ansa nang foolish Christian? Wa gyud nasayod sa kabubuton sa Ginoong Dios. We are more useful alive, hinumdumi na. We are more useful alive, avoid dangers. Now, in one of the wisest book, in the book of Proverbs, nagingon si Solomon sa mga wise person. The wise, sa lang makita sa wise, they see danger ahead. Kita nila, uy, may danger sunahan. Unsa lang buhaton? They avoid it. Likayan dayon nila. Muna trabaho sa wise. Pero kaning mga fools, unsa lang buhaton? Uy, may danger ahead. They keep going and get into trouble. So wise men gyud ning mga wise men sa Matthew chapter 2 no. Giwarningan man sila. Oy.
na di mayong mahitabo ug mobalik mong Herod. They use their wisdom. Wa sila lingon, mga wise men may daghan may grupo may di may matandog anang Herod. Mga scientists me of the time, mga great people me. No, wa sila naminaw sila sa warning nga gihatag ngadto sila ha. They avoided the danger waiting. What did Herod say to the wise men? Balik mo na ako, kay simbaho na ako ginyo nang makita niya. Dramatic kay si Herod. May kay diri mo sales stock sa mga sa mga Magi. Og ginyo na makita ang hari simbahon pud ko na. Nindot kayo gikay Magi. Uy, nindot ta sa hari, mo simba pud. Friends, this is teaching us nga not to be proactive, to be proactive, not reactive. Saan proactive? Itong mangandam kadaan, maglikay na kadaan. Di kayo mo react na ka sa dihang naan karakara na ka, malisang lang din ka. So, respond before. Be advanced. Act advance. Prevent. Ay sa dihang naan na. This is not the easy road for the Magi. Gani, ug moadto tas mga Magi nga naman. Itong hinumduman nga ang pagbiyahe silang panahon, dili sayon. Walay highway, walay crossing, walay mga signage, agi diri, disyerto nilang gikagihan, taas niyang ilahang biyahe. Gani, di ba, sa dihang naabot na sila, asa na si Jesus? Nasa pasong. Di na bagong anak si Jesus. Pila na ka months according sa mga, gani na pa yung mga scholars mo years na. At the least, pinakataas, 2 years ay nakitaan sa mga wise men daw ang si baby Jesus. Then og mobalik silang agi, moy sayon kay nakaagi na gud sila to. Ruta na gud to nga ilaha nang naagian na. So moy sayon nila. We can learn from the Magi here to avoid the dangers of life, and the easier road is not always the right road. Ang balikon, ug unsay sayon, di siya maupirmi sakto. May mga times mo siya sakto pero dili pirmi. So isa ka pangutana, what would make us not avoid? Ano di man gyud ta mulikay ang mga dangerous traps sa kinabuhi? Ano di man gyud ta panagsa kita pay mosulong aning mga dangerous traps, trap man, mga bitik mangud ni. Giklaro ni John ngano di ta mo palayo aning mga bitika panagsa. Because we love the world. Naningon si John, do not love the world. Bitik ni, danger ni. Warning ni John. O gi-warning ni niyang do not love the world or its desire, kaya say naa diri sa kalibutan, the lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. O gi-warning ni John, bot pasabot og ang Kristohanon will love the world, it is dangerous, delikado para niya, harmful ni para sa usa ka anak sa Ginoong Dios. But the problem is, nindot makaing offers kalibutan, good. Nindot kaya sa mata. God told you nga, sa dihang nangita kag trabaho, anang Ginoo ayag suda na nga trabaho, kay di na niya ka makasimba nako. Sana so nindot man ang offer sa sweldo, ang benefits, convenient man sa kuwaso, ni sud ka. Sa dihang wa na kay simba-simba, nanugnaw na ka sa Ginoo, na-clouded na imong mga decision. Guba, kinabuhi. God told you nga, estudyante ka, imuhang job description, magtuon sa klase. Pero nga, mas nindot man maglaagod, magkiat-kiat, so mangupya na lang siguro ko sa exam. So nagpatuyan ka, nakagraduate tuod, pero why skill, why character na develop? Pag abot sa field, saon man natug man siguro ko pagklase ani. Ingon ang Ginoong Dios sa mga single, so dapat Kristohanon uyab na. But Lord, gwapa pa kayo. Lord, gwapo pa kayo, humot pa kayo, Lord. Ako, bitaw ni siyang dadun simbahan, mag-Bible study, bitaw ni siya, Lord. Yakin, wakong ka naminaw sa Ginoo sa warning. Ang ending, ikaw may nabitad. Nalayo ka sa Ginoo. Mas kusog ra bagid mo influensya ang di mao kaysa sa sakto. Kaya mo nang ningon sa Corinthians nga, be careful, kinsay mong mga companion. Ingon ang Ginoong Diyos, ayaw kuyog anak ng mga tao. Di na maayong influence, pero kay, nindot ni kuyugon. Lipay kong kuyugon sila nga grupo, Lord. Pag abot sa unahan, na yung mga di maong binuhatan, apil po ka.
and many more. Dagan pa kay pwede isulti ang Ginoong Dios sa imo pero lagi kaibog sa mata, kaibog sa unod ug kaning garbo sa kinabuhi. Nindot mo kayong offer sa kalibutan, Lord. Yan nabitik na ta. My friends, embracing challenges does not mean watay kahadlukan. Though you'll go through all kinds of troubles, embracing challenges is also about listening. Pagpaminaw sa mga warning sa Ginoong Dios. Now, if you are familiar with the story of Lot, si Lot, sa dihang namatay I think yung papa, if I'm not mistaken, nikuyog siya ni Abraham. Si Abraham, bago pang gitawag sa Ginoong Dios, so nikuyog siya. Ang sa dihang pagkuyog niya ni Abraham, si Abraham isip matinumanon na panalanginan silang duha. On a side note, ang panalangin na pirmi sa pagkamatinumanon nimo sa Ginoong Dios. Sa dihang gay panalanginan sila, ang measure of richness sa ilang time, daghag mga binuhi. So daghan na kay binuhi si Lot, daghan po kay binuhi si Abraham. Ang nahitabo, ang mga magbalantay sa ilang mga binuhi, nag-away na. Ingon nga kami nakauna dire, so amo aning lugar para pakanaan sa among mga hayop. So nag-away na niya si Abraham, pagkabaw niya, ningon siya, oy di maayo nga mag-away ta, kay parinti rata. I think Genesis 12 na nagsugod. So niingon si Abraham, ang maayo ani Lot, magbuwag ta, kay daghan naman kitag mga binuhi, di na makiter og isa ka lugar, magdungan tagbiyahe. So let's go our separate ways. Ikaw una mo pili, asa ka mo adto. So kung pili ka diri, ako diri. Pili ka dira, ako diri. So si Lot, tanaw-tanaw siya sa may nindot diri nga pilianan. So kita na lugar ni Lot atong pilion jud katong yuta nga tambok kanang daghag ka kan-an ng atong mga binuhi. Nakita si Lot. Ang problema lang duol sa Sodom ug sa Gomora. Pero unsang gibuhat ni Lot? Kay nindot man sa mata, kabaw man siyang mas managhan pag iyang binuhi, niadto siya. Siya, Abraham, diri ko. Si Abraham, sige, dira ka. I'll go the opposite way. So pagsugod, si Lot, nagtukod lag tent, nagpitch tent, gawa sa city. Madugay, hinahinag kaduol, hantod sa naa na gid siya sulod. So sa dihang nakita na sa Ginoo, unsa ang immorality sa Sodom and Gomorrah, anang Ginoong Dios, hukman ako ni. Pero gigrasyahan pa gyud si Lot. Iyang gipadadaan og messenger. Iyang gipadadaan og warning si Lot. Ano mga angel, Lot, sunugo ni sa Ginoo, hawa na apilang imong mga pamilyag anak ug kinsa pa mga matarong nga tawo, guyuda, panggawas mo diri. Pagkadungog ni Lot, okay, ngadto ta. Pag ugma, adlaw na sa paghukom, ana ng mga anghel, Lot, magdali na ta. Si Lot halos di nakabiya. Lot delayed. Ganyan ang basa. Bukod sa iyo, I think sa Genesis 19, di kabiya na si Lot. Ganawan, he's very comfortable in his city life. He's accustomed unsay mga panghitabo sa sulod. Di na siya ganahan mo biya. But still, gracias Ginoong Dios, naguyod yun siya pagawas. Naluwas siya. But the problem is, and the lessons for us, my friends, if we will not avoid danger, if we will not listen to God's warning, pwede maguba atong kinabuhi. Di man makawat ang kaluwasan, no? Pero pwede makawat ang abundant life diri sa kalibutan. I mean, ang kaluwasan, o gihatag na sa Ginoong Dios, why pwede makabawi ana. Pero pwede nga sa dihang naluwas ka, nakailakas Ginoong Dios, hangtod sa dihang ikaw nas imong deathbed, sa asa ka maabtan sa pag-agaw buhay nimo, nagmahay-mahay ka. May pawa ka nung gibuhat, may pawa ko diri ni Agi nga daan, may pa kaniya nga akong gibuhat. Pwede may ana ang katapusan. It could destroy our lives. It could steal the abundant life nga gi-offer ni Jesus nga kanato. Lot definitely is God's child. Diba? Gitagaan gud siya warning, ipadadaan pa gud siya messenger. Pero sa dihang na siya Sodom o Gomorrah, pila ka tuig guba ang iyahang kinabuhi. Gani di na siya ganahan mo biya, nindot na kayo. Bahalag niingon ang anghel nga sunugon is Ginoo Lot. Si Lot, he delayed. May term sa SV, nagdugay-dugay, naglangan-langan gid siya. Naibog naman kay siya sa lugar. Need the guidance of the Lord. Lastly, in embracing challenges, we also pursue new ways. Sa itong paglakaw sa Ginoong Diyos, ngita tagbag-ong mga agyanan. Pila na lang
I think less than 100 days na lang, mahuman na ang tuig. More or less, 100 days na lang, mahuman na ang tuig. Ug unsay imong gibuhat para sa Ginoong Dios pag January, maura ba gihapon antod karon? Ug unsa ang imong gihalad sa Ginoong Dios, devotion para sa Ginoong Dios pagsugod sa tuig, mahuman na lang ang tuig, maura ba gihapon? Worst case, nagkagamay ang imong mga gibuhat para sa Ginoo. Listen, there should always be something nga ma-add sa atong spiritual walk nganha sa Ginoong Dios. What you did last year para sa Ginoo should be growing this year and should grow more next year. Og tanaw na tong Christmas story again, tanang tao nga ning saksi ni Jesucristo did not remain in the manger. They find new ways. Nausab sila. Muadto ta sa Luke chapter 2 verse 15. Sa dihang ang mga anghel nakit-an si Jesucristo, wa sila nagpabilin sa manger. They left. Nimalik sila sa langit. Ang mga shepherds, sa dihang na-angel nagpakita nga na tao na ang Mesiyas, ang manluluwas, wa sila nagpabilin sa manger. Their shepherds returned. Sa Matthew chapter 2, sa dihang mana og simba ang mga wise men, ang mga magi, managhatag sa regalo, wa sila nagpabilin didto. They departed. Friends, we find here that everyone went back to their own lives. Imagine yourself, God, nagbakasyon ka, kapoy ka mga nahitabos imong kinabuhi siya to sa lugar nga relaxing. Then pag human sa pila ka adlaw ni uli ka gikapoy gihapon ka. So why pulos imong bakasyon? My friends, as your pastor, isipin yung pastor, no, I don't want you to remain the same. I want you to grow. Look at the verses. The angels came, unsa kailang expectations pagingon mataw na, but they returned glorifying. The shepherds came, they returned praising the Lord. The shepherds came, they returned by another way. What made them go another way? Nangausab sila. Ang mga shepherd, they glorify, they praise God. Ang mga angel, nagmaya. Ang mga wise men, lain ang ada, nagyagian. They encountered Jesus Christ. They heard God. Again, my friends, as your pastor, I don't want you to magpabilin mong kinsa lang. Kumustahon mo? Maurang gihapon. Way kausaban. Now, if you haven't, mayo ko, pag yun mo kasuway, mo atin-atin og mga fellowship sa mga batanon, yung people, yung adult, mga men, mga women, mga pil mo. Pag mo kasuway, ma-involve sa mga buluhaton simbahan, try ninyo, ma-involve. Pag mo nakasuway, attend og prayer meeting, try mo, pakigampo. Uban namo. Ba mo, ay pangampo ra ba mo namo? Individually, pag yun yung mga panganji nakalista, yung pangampo mo. If you haven't tried reading the whole Bible yet, try it. So ay Genesis to Revelation, if you haven't tried to pray seriously with all your heart, or taod-taod na last ka ni pray nga kinasing-kasing kayo, imo yung gibundak tanan sa Ginoo, try it. So ay ug taod-taod na ka, giingnan sa Ginoong Dios, pasayloan na, buhiin na mo kalagot. Buhi. Try it. Yeah? Sa dihang ang mga wise men ging na, go another way. Warning, go another way. They may not have the assurance of safety. Pwede nga mas taas ang ruta nga ilahang bahion pa uli. But because ilan ang nakitaan ang Messiah, ang King of Kings, their assurance was, God is with them. Iubanan sila sa Ginoong Dios. When you try something new, mahadlok mo yung tagbago, di ba? The assurance that we can have is God is with us. Kung saan ang gitawag si Jesucristo, Emmanuel. Mamo sa meaning si Emmanuel? God is with us. Giubanan ta sa Ginoong Dios. Friends, God is a jealous God. Now, nadihang moingon ang Bible nga God is a jealous God, it means nga God becomes jealous kung unsay para sa iya wa gihatag sa iya. Ang jealousy sa tao, ang kaibog na tong mga tao,
bisag di gud ato maibog ug nahantang naa nato. Pero ang Ginoong Dios lahi iya ha. Ang para sa iya ug di mahatag sa iya, he becomes jealous. Now, it saddens me sometimes kitang mga Kristohanon nga we want to improve sa atong studies, sa atong career, sa atong negosyo, sa atong mga hobbies, mga gikahiligas kinabuhi. Ganahan kita mo improve, we find new ways para mulambo. Pero sa atong paglakaw sa Ginoong Dios, almost zero effort. Mag-goal ko panagsa, makita yan nga Kristohanon, very kugihan sa iyahang endeavors diri sa kalibutan, pero igabot sa Ginoo way effort. Pero may nalang busy, pero may nalang way oras, yung tinudoon sa Ginoo, kuhaan kag oras, wala ba'y pagmahay na guna. Now, I'm not saying sa dihang you will do something for yourself, nakasala ng yun ka. What I'm trying to say is, kung sa yung buhaton, sa yung personal nga kinabuhi, at bangi, unsa ang maayo nga mabuhat para sa imong spiritual nga kinabuhi. Friends, God is a jealous God. Untay mong atbangan, ug unsa yung buhaton sa imong kaugalingon para sa Ginoong Dios. I remember when I think I was elementary that time, Christian school ko, nag-elementary. Isa na ko classmate mo, di ko kalimot yung maingon siya ni nga, ug mukanta daw siya isa ka secular nga kanta siya 5 ka worship song. Para sa Ginoo ni worship song kalima. So siya aron mabalansi wa, daghanon akong para sa Ginoo. Nagsa katawanan to maminaw ko niya sa una, pero ko bitaw no. Nagsa we are so busy. No time para sa Ginoo. We have all the time para sa atong kalibutan ng mga panginahanglanod. Kabamon sa ending sa tanang efforts na to diri sa kalibutan, tanang atong haguan, mga sunog gani tanan. Either maabtan nato ang Ginoong Dios or una ta mo biya diri sa kalibutan, tanang atong haguan nganhi aning yutaa muraratag nagtukod og sandcastle. Sa Bisaya ning sandcastle, Tagalog kastilyong buhangin. So inaana, sa dihang maghimo kag kuan sandcastle ba imong haguan, paninduton gid nimo gaayo, pag-abot sa balod, sa bawd, guba, ya. Say nakaadtog Boracay, di ba? Kung bantayan dito almost every pila ka oras ilang ayuhon kay maguba man gyud. My friends, mo na image sa unsay atong tanang gikahaguan diri sa kalibutan. Ug una ka mo biya sa pagbalik ni Hesus, di na nimo mabitbit. Ug maabtan nimong pagbalik ni Hesus, gubon sunugon ni tanan. Kaya numdo mo sa to ang stewardship series, igbalik ni Hesus, maningil siya. Unsay yung gibuhat sa kung gibilin nimo? Embracing challenges is teaching us do not be the same. Find new way to trust God, find new way to love God, find new ways to obey Him. Embracing challenges is teaching us to keep growing in God. Sa end balik ko gasa ta nagsugod sa John 16:33. I've said these things to you that in me you may have peace. Bantay mo that in me you may have peace. Yeah? But sa sabot, ang kalinaw sa kinabuhi ni Jesus lang makitaan. But pasabot, kini nga kalinaw, it is a personal peace, di ni para sa kalibutan. Para ni sanaa iya ni Jesucristo. Ngano, kinahanglan man tagkalinaw ni Kristo Jesus. Kay diri sa kalibutan, you will have tribulation, troubles, challenges. Muna na. Pero ano, angay man saligan si Jesucristo para sa atong kalinaw? Because He has overcome the world. In 1 John chapter 5 verse 4-5, as Christ had overcome the world, giklaro ni Juan, ang mga anak sa Ginoo mga overcomers na. Sa gunsang krisis sa kinabuhi, makalampos na, makalahutay na. Ano? For everyone has been born of God. Lang, mga anak sa Ginoo, sa may tabo nila, they overcome the world. Di daw ta mapildihon, this is the victory that has overcome the world. Unsa ang rason nga nagmadaogon ta? Because of faith. Tungod sa pagtuo. What makes us overcomer? It's because we are competent. Dili, it's because we are wiser. It's because of our faith in God. Ug kinsa lang mga mahimong overcomer? Only those who believes that Jesus is the Son of God.